Nay, tama na ho yan. Halina ho't nang mapagsaluhan natin tong nilaga kong kamote. Tawag ni Elias sa kanyang ina na nagtatanim ng mais sa likod ng kanilang simpleng tahanan. Tapos na niya ang lahat ng gawaing bahay. Nakapag-igib na rin siya ng kanilang inuming tubig sa Poso Negro na halos 35 ang metro ng layo. Napuno niya na rin ang ilang drum ng tubig na siyang ginagamit naman sa paghuhugas, pampaligo at iba pa. Inagahan niya talagang gising dahil kapag nahuhuli siya, ang kanyang ina ang siyang gumagawa ng lahat. Hinahayaan niya ang kanyang ina sapagkat lahat ng mabibigat o mas tamang sabihin na ang mga dapat na trabaho ng lalaki ay ito na ang gumagawa. Tinalikuran na kasi sila ng kanyang ama. Mas pinili nitong marangyang babae kesa sa kanila ng kanyang ina. Mistiso at matikas ang kanyang ama, kaya ito nagustuhan ng mayamang babae. Nakakalungkot lamang dahil nagpasilaw sa pera ang dapat na haligi ng kanilang tahanan, kesang itaguyod at panindigan sila. Dulot na rin ng kahirapan kaya't tanging sekundarya lamang ang kanyang natapos. Kahit kasi na magkayod kalabaw sila ng kanyang ina, ay hindi nila kakayaning bayaran ng tuition at ilan pang pangangailangan ng isang estudyanteng nasa kolehiyo. Susunod na lang ako anak, tatapusin ko lang itong tinatanim ko. Ilang buti lang naman ito sagot sa kanya ng kanyang ina. Ibinalik na rin ito ang tingin sa itinatanim matapos punasan ng likod ng kamay nito ang pawisang noo. Malapit na kasing bumagsak ang ulan, kaya't minamadali na ng ginang ang pagtatanim. Kanina naman ay magandang panahon kaya't naisipan ng ginang na magtanim. Ngunit nang nasa kalagitnaan na ito ay natabunan na ng makulimlim na ulap ang magandang sikat ng araw. Tiningala naman ni Aliyah ang magsusungit na kalangitan. Malapit nang bumagsak ang ulan, kaya't dali-dali niyang ipinasok sa kanilang kusina ang mga tuyong panggatong na ang ina niya pa mismo ang nanguha sa mapunong parte ng bukid. Matapos maipasok ang kanilang mga panggatong, ay sakto namang natapos na sa pagtatanim ang kanyang ina. Tuluyan na ring bumagsak ang malalaking butil ng ulan. Naupo na sa kawayang bangko ang ginang habang si Aliyah naman ay kumuha ng 2 baso na gawa sa kawayan. Pinatutong na bigas ang ginagawa nilang kape dahil bukod sa nakabubuti yun sa kalusugan, nakakatipid rin sila. Pinuno niya ang kawayang baso ng nilaga niyang tutong na bigas, tsaka iyon nilagyan ng asukal. Matapos timplahan ay dinala niya na yun sa hapag at ibinigay ang isa sa kanyang ina. Hindi ka ba nagsasawa sa ganitong kahirap na buhay anak? Malungkot na tanong ni Alma kay Aliyah. Gustuhin niya mang bigyan ng maayos na buhay ang anak ngunit kahit gawin niya pang araw ang gabi ay imposibleng mangyari. Kung sana'y hindi siya mangmang, kung sana'y maalam siya sa lahat ng bagay di sana'y meron siyang maayos-ayos na trabaho. Kaya marahil iniwan siya ng asawa dahil isa siyang mababang uri ng nilalang. Isang babaeng mas mahirap pa sa daga. Kailanman ay hindi ako magsasawa, lalo na po kung kasama ko kayo, inay. Huwag po kayong mag-isip ng kung ano-ano dahil kontento na po ako sa kung anumang meron tayo ngayon. Malambing niyang sagot sa kanyang ina. Batid niyang nalulungkot na naman to. Ito na kasi ang pangatlong araw nila na tanging kamote ang ginagawa nilang kanin. Wala na kasing kalaman-laman ang lagayan nila ng bigas. Bukas pa nila aanihin ang mga pananim na gulay kaya't bukas pa sila makakabili ng bigas. Pasensya ka na anak kung hanggang dito lang ang kayang gawin ni nanay ha. Hayaan mo kapag nakaluwag-luwag tayo makakakain din tayo ng masarap na pagkain. Sa ngayon tiyaga muna ha. Turan pa nito. Ngumiti naman si Aliyah ng pagkatamis-tamis sa kanyang ina. Inabot niya rin ang palad nito at marahan yung pinisil. Mahal ko po kayo inay. Ikaw ang pinaka-the best. Hindi ka lang po naging ina dahil tumayo ka rin pong ama sa akin. Sobra-sobra nga po yung ginagawa niyong sakripisyo para sa akin Huwag na po kayong malungkot, inay. Tumayo siya't pinagpagang kamay tsaka niyakap pa ngayon nagdadrama niyang ina. Kapag kasi ganitong bumabagsak ang ulan, ay talagang nalulungkot ang kanyang ina ng sobra. Rumaragasa kasi ang ulan noon nung ipinagtabuyan ito ng kanyang ama. Salamat, anak. Pasensya ka na sa nanay at nagiging emosyonal na naman. Pinawi nito ang tumutulong luha bago hinaplos ang bagsak at mahabang buhok ng kaisa-isang anak. Sanay na ho ako, nay.
Ngiting saad niya sa inang ikinangiti na rin ito. Matapos ang drama nilang mag-ina, ay tinapos na nila ang kanilang pananghaliang kamote at ginataang dahon ng kamoteng kahoy. Magdamag na bumuhos ang malakas na ulan. Naging masarap ang tulog nilang mag-ina dulot ng malamig na simoy ng hangin. Pagsapit ng panibagong umaga, ay tuluyan na nilang inani ang kanilang mga tanim na gulay. Magagandang tubo. Hindi pineste, kaya rin na hindi sila babarati ng pinagbabagsakan nila ng gulay sa palengke. Bandang 2:00 ng hapon na nila natapos ang pag-aani. Nailagay na rin nila ang mga gulay sa malalaking bayong. Walang ibang masasakyan lalo't nasa gitna ng bukid ang kanilang tahanan at taniman. Kaya naman nilakad ng mag-ina ang patungong palengke. Umabot rin ng 1 oras bago nila narating ang pinagsusuplayan nila ng gulay. Saktong 1,000 ang naging kabayaran sa lagpas 20 kilos na mga gulay na kanilang pinagbili. Lugi kung iisipin, ngunit kahit na ganun ay masaya pa rin sila dahil makakabili na sila ng bigas, tuyo, asukal at iba pang kakasya sa perang hawak nila ngayon. Ang tataas na ng mga bilihin ngayon. Malayong malayo na sa dating presyo noong kapanahunan ko. Ang bigas, Diyos mio, makalaglag pang ang presyo. Napapailing na wika ni Alma matapos nilang mamili ng ilang pangangailangan. 50 pesos na lamang ang natira sa 1,000 nila. 10 kilos ng bigas na kasi ang binili nila na umabot ng 550. Talagang mapapaaray ka na sa taas ng bilihin ngayon. Dagdag pa nito. Wala ho tayong magagawa, Nay. Tanging nasambit ni Alia dahil abala ang atensyon niya sa isang musmusing bata na nakapwesto sa isang gilid at may hawak na maruming baso. Namamalimos ito. Nakaramdam naman siya ng awa para sa bata. Napansin naman siya ng kanyang ina kaya't dinukot nitong tirang pera sa bulsa at inilagay yon sa palad niya. Ibili mo ng pagkain nang sa ganun ay mabusog ang bata. Ang mga katulad kasi nila anak ay hawak ng mga sindikato. Kapag perang ibinigay mo sa kanila ay kukunin lamang sa kanila ng mga humahawak sa kanila. Sige na anak, tulungan mo kahit papano yung bata. Ani ng kanyang ina sa kanya. Bakas naman ang lungkot sa kanyang ngiti nang tanggapin ang natitira nilang pera. Dahil sa murang edad ng batang babae, ay nakakaranas to ng sobrang paghihirap. Masasabing swerte pa nga siya kumpara sa batang nanlilimos. Niyakap niya muna ang kanyang ina bago siya bumili ng 2 banana Q. Yun lang kasi ang kinaya ng perang hawak niya. Ipinabalot niya yun sa tindera dahil nakita niyang marumi ang kamay ng bata. Matapos bumili ay nilapitan niya ang batang babae. Tsaka rito iniabot ang pagkaing binili niya. Tiningala naman siya ng batang kakikitaan mo ng matinding paghihirap dahil sa ilang galos at nangangayayat nitong katawan. Anghel po ba kayo? Tila ba nag-halusinate ng bata dulot ng matinding gutom. Lumuhod si Alia tsaka hinaplos ang payat na mukha ng batang tansya niya ay nasa 9 o 10 taong gulang na. Mukha bang anghel si ate? Malambing niyang tanong rito na agad nitong tinanguan. Napangiti siya. Salamat, ikaw rin mukha kang anghel. Pasensya ka na sa bigay ni ate sa'yo ha. Ito lang kasi ang kinakaya ng bulsa ko eh. Sa sinabi niya'y nanubig ang mata ng bata. Naalarma naman siya't agad itong niyakap para mapatahan. Hinagod-hagod niya ang likod nito kasabay ng pangaalo niya rito. Tulungan niyo po ko ate. Ayoko na po rito. Sinasaktan po nila ako kapag wala akong naiaabot sa kanilang pera. Ako lang po ang bata kaya't madalas na akong pinag-iinitan ni Bossing dahil ako ang kadalasang walang naiaabot. Hagulgol nitong sumbong at pakikiusap sa kanya. Isama niyo na po ako ate. Pakiusap po. Pagkasabi nun ay bumitaw to sa kanya at walang pasabing pumasok sa hawak niyang bayong nang dumagsa ang taong mamimili. Gusto sana magprotesta ni Alia, ngunit hindi niya na nagawa dahil hinilan na siya ng kanyang ina. Bilisan mo anak! Mahinang utos sa kanya ng kanyang ina at saka nito kinuha ang bayong na pinagtataguan ng batang babae. Kabado namang binilisan ni Alia ang lakad nang makita sa gilid ng kanyang mata ang isang lalaking mukhang hindi gagawa ng mabuti na nagpapalingalinga sa paligid. Halatang meron tong hinahanap. Nakahinga lamang sila na maluwag nang tuluyan silang nakalayo sa palengke.
Ngunit kahit na nakalayo na hindi pa rin sila nakampante. Mabilis pa rin ang lakad nila hanggang sa tuluyan na silang makauwi. Ibinaba nilang bayong at sabay pa nilang mag-ina yung binuksan. Bumalatay sa kanilang mga mukhang pagkahabag sa batang mahimbing na natutulog, habang yakap ang sariling tuhod na halos buto na. Kupkupin natin siya, anak, kung sakaling wala na siyang ibang pamilya. Sa ngayon ay hayaan na muna natin siyang magpahinga. Mahinang sambit ni Inay Alma nang buhatin nito ang bata at ihiga sa matigas nilang katre. Tumango naman si Aliyah, walang pagtutol sa kanya. Maghahanda na po ako ng pagkain natin nang sa ganun ay makakain siya ng maayos at marami pagising niya. Saad niya at marahang hinaplos ang pisngi ng bata. Hindi ka na masasaktan ng sino man. Poprotektahan ka namin, maliit na anghel. Bulong niya rito bago siya nagtungo sa maliit nilang bahay tanggapan kung saan nila nang iniwan ng mga pinamili. Isinalin niya muna sa mga lagayan ng kanilang mga nabili. Kabilang na ron ang bigas. 3 takal ang kanyang isinaing dahil masarap ang kanilang ulam ngayong gabi. Nakabili kasi sila ng 1 piraso ng tilapia. Malaki-laki kaya't ipinahati nila sa 3 na saktong-sakto sa kanila. Tumulong sa kanyang ina matapos nitong punasan ng maruming bata na plano nilang kupkupin. Tapos na sila sa paghahanda nang merong kumatok sa yero nilang pinto. Si Alma na nagpresentang magbubukas ng pinto habang si Aliyah naman ay nagtungo sa kanilang silid upang gisingin ang natutulog pa ring munti. Merna! Gulat na bulalas ng ginang na mapagbuksan ng nakababatang kapatid na babae. Wala na siyang naging balita sa kapatid, magmula nang makipagtanan siya sa ama ng kanyang anak, kaya't hindi siya makapaniwalang muling makikita ang nakababatang kapatid. Ako nga ate! Ngiting saad nito tsaka siya dinamba ng mahigpit na yakap. Matagal na panahon na rin. Mga dalaga pa tayo nung huli kitang nakita. Sinikap kong hanapin ka nang makarating sa akin ang balitang inabandonan na kayo ng walang kwentang Hector na yun. May gigil sa tono nito nang banggitin ang pangalan ng lalaking noon pa man ay hindi na nito gusto para sa nakatatandang kapatid dahil batid nitong paluluhain lamang nito ang kaisa-isang kapatid. Ngunit dahil naging bulag na ang ate Alma niya sa pag-ibig, kaya't wala na siyang nagawa na makipagtanan to sa lalaking mahal nito noon. Patawad! Tanging nasambit ni Alma. Hinagod naman ang palad ni Merna ang likod ng nakatatandang kapatid. Wala ito ni kahit nakatiting na galit o mas lalong walang pagtatampo. Naiintindihan ito ang kapatid. Nagmahal lamang ito. Wala kang dapat na ikahingi ng tawad, ate. Kumalas ito't pinaunlakan ng sarili sa barong-barong ng kapatid habang hila ito sa kamay. Inilibot nitong tingin sa maliit na bahay. Nakaramdam ng pagkahabag ang babae sa sinapit ng buhay ng kanyang kapatid, pati na ng kanyang pamangkin na ngayon ay papalapit sa kanilang gawi. Aliyah! May ngiti sa labing ibinuka nito ang kamay. Hindi mapigilang mamangha ni Merna sa tinataglay na kagandahan ng morena niyang pamangkin. Sa larawan lamang ni Aliyah kilala ang mukha ng tiyahin. Kaya't gulat man na makita ito sa loob ng bahay nila, yumakap pa rin siya rito ng mahigpit. Naluluha namang nakiyakap na rin sa kanila si Alma na ngayoy tahimik ng umiiyak dulot ng labis-labis na saya. Dalagang dalaga ka na! Hinaplos ni Merna ang pisngi ni Aliyah nang kumalas sila sa yakap ng isa't isa. Nakikilala mo pa ba ang maganda mong tiyahin? Tanong nitong agad niyang tinugon ng isang mabilis na pagtango. Natigil lamang ang kanilang madamdaming tagpo nang marinig nila ang maliit na boses ng batang babae. Anak mo rin ba siya, ate? Takang tanong ni Merna habang matamang pinagmamasdan ng payat na batang babae na nakatayo sa entrada ng salas. Magiging anak na rin. Makahulugang sagot ni Alma bago daluhan ng munting nagkukusot ng mata nito. Gusto mo ba akong maging ina? Malambing ang boses niyang tanong sa bata. Nakatingin lamang sa kanila sila Merna at Aliyah na may ngiti sa mga labi. Pwede po ba? Nahihiyang tanong ng munti na agad ni Almang tinanguan. Lumapit na rin si Aliyah habang si Merna nanonood lamang sa kanila. Naupo sa paanan niya si Aliyah nang sa ganun ay magpantay sila ng munting bata. Magiging bunso ka na namin magmula ngayon.
Walang kahit na sinong maaaring manakit sa'yo. Pero pwede ba munang malaman ni Ate Aliyah at ni Inay Alma ang pangalan mo? May ngiti sa labi niyang tanong sa bata. Angela po. Agad nitong sagot sa kanyang naging tanong. Nagkatinginan silang mag-ina't nagpalitan ng ngiti bago nila ibalik ang tingin sa bata. Angela, napakagandang pangalan naman. Bagay na bagay sa'yo dahil mukha kang anghel. Anghel na dinala sa amin ng Diyos. Hinaplos niya ang pisngi nito bago niya inabot ang maliit nitong kamay. Nakapaghanda na si Ate Aliyah mo ng pagkain, kaya't alika na sa munti naming hapag at nang mapagsaluhan na natin ang simpleng pagkain na hinanda namin ni Nanay. Dagdag niya pang ikinangiti at ningning ng mga mata ni Angela dahil kanina pang kumakalam ang maliit nitong tiyan. Hindi kasi nito nakain ng biniling banana cue ni Aliyah dahil nabitawan nito yon sa sobrang pagmamadaling makapasok sa hawak nitong bayong. Inaya na rin ni Alma ang kapatid kaya't nagsalo-salo silang apat sa may kaliitang hapagkainan. Kalat na ang dilim nang matapos silang lahat na kumain. Ngayon ay nagkasya silang apat sa maliit na salas at doon ay inilahad ni Merna ang kanyang trabaho. Sinabi nitong day off nito ngayon kaya't nagkaroon ng pagkakataong hanapin sila. Naghahanap rin to ng isa pang makakatulong sa malaking mansyon ng mga Balderrama. Nagbabaka sakali itong ayain si Aliyah na agad namang sinang-ayunan ng dalaga. Dahil noon pa nito gustong magtrabaho ngunit ayaw naman siyang hayaan ng ina. Lalo na kung malayo't walang ibang makakasamang kakilala. Mababait ba ang mga among pinagsisilbihan mo, Merna? Malalim ng gabi ngunit hindi pa rin dinadalaw ng antok si Alma, pati na rin si Merna. Hindi ako tatagal ng 2 dekada sa kanila ate kung hindi naman sila mabubuti. Saan nito? Nagkaroon nga ako ng sariling bahay at lupa ng dahil sa kanila eh. Kaya't bukas na bukas ay gagayak tayong lahat dahil sa bahay ko na kayo maninirahan ni Angela. Habang kami naman ni Aliyah ay magsisilbi sa mga Balderrama. Hindi mo kailangang mag-isip at mag-alala pa ate dahil mabubuti ang mga amo ko. Kumpiyansang paniniguro nito sa kapatid. Sa sinabing yun ni Merna ay nawala ang mga negatibong isipin kay Alma. Natuwa rin to sa ipinahayag ng kapatid na titira sila sa mas maayos na bahay. Patatayuan kita ng maaari mong pagkakitaan sa bahay ate. Pwede na siguro ang sari-sari store? Dagdag pa nitong nagpasaya sa puso ni Alma. Ngunit mas piniling wag mo nang umimik. Hindi ka na gaanong mahihirapan pa ate. Hindi man masasabing marangya ngunit nasisiguro ko namang magiging maayos kayo at hindi na gaanong mahihirapan pa. Pasensya ka na ate kung ngayon lang ako ha. Nangulila ako sa iyo ng sobra ate, lalo na nang mawala ang mga magulang natin. Ipinangako ko noon na lahat ng magiging akin ay magiging iyo rin. Hindi na ako maghahangad pa ng lalaking makakasama dahil hindi ko naman siya mabibigyan ng anak. Naging emosyonal si Merna nang manariwa ang lahat sa kanya. Ganon din naman si Alma kaya't ikinulong nila ang mga sarili sa bisig ng isa't isa hanggang sa sila'y tuluyan ng makatulog. Kinaumagahan ay nagtulong-tulong sila sa paghahanda ng almusal at pagsasaayos sa mga gamit na bibitbitin. Merong naipundar na second-hand na pick-up si Merna na siyang ginamit niya papunta sa malayong probinsyang kinaroroonan ng kapatid. Ipinaalam ni Merna ang planong pagpunta sa kapatid kaya't meron pa siyang 1 araw na bakante. Inaabutan siya ng mag-asawa ng perang makakatulong sa kanyang kapatid at sa kanyang pamangkin. Ngunit tumanggi naman ang ginang dahil meron naman siyang ipon na aabot na rin ng ₱250,000. Wala namang kasing pinagkakagastos ang iba si Merna kaya't nakapag-ipon siya ng ganoon kalaking halaga. 10:00 ng umaga silang gumayak. Hindi mapigilang malungkot ng mag-ina nang lingunin ng mga ito ang maliit nilang bahay. Naging mahirap man ang naging karanasan nila eh. Naging masaya naman silang mag-ina sa bahay na naging saksi ng mga paghihirap nila. Gabi na nang tuluyan nilang marating ang konkretong bahay ni Merna. Meron yung bakal na bakod at malawak na bakuran na maaaring pagtaniman ni Alma. Sa loob ng bahay ay merong 3 kwarto. May kalakihan rin kahit papano ang kainan. Maging ang salas na merong malaking TV. Kaya't hindi mapigil ng mag-ina ang mamangha. Marami ang stock na pagkain sa ref kaya't masayang nagtulong-tulong ang 3 babae sa paghahanda ng kanilang hapunan. Habang si Angela ay masayang nanonood ng cartoons habang kumakain ng apple.
Ilang taon ka na nga pala, Alea? Usisa ni Merna habang isinasalin nila sa mga mangkok ang mga hinanda nilang pagkain. 24 na ho, tiya. Sagot niya sa tanong ng tiyahing may ngiti sa labi. Magkasing edad lang pala kayo ni Senyorito Darius. Saad nitong tinangu-tanguan niya. Ilan ho ba ang anak ng mga amo mo, tiya? Tanong niya naman tsaka naglagay ng kanin at ulam sa plato ni Angela. 2 lang, sila Senyorito Darius at Senyorito Dylan. Ang panganay si Dylan na nasa 28 na. Magkasalungat ang ugali ng magkapatid, ngunit mababait naman sila. Hindi lang talaga sila masyadong magkasundo dahil nga sa magkasalungat nilang mga ugali. Pahayag nito. Masama at mabuti bang tinutukoy mong pagkakasalungat nila, Merna? Singit ni Almang alanganing tinanguan ng ginang. Dahil hindi naman masasabing masama't mabuti. Hindi lamang nagkakasundo ang magkapatid dahil ang isa'y animoy ipinaglihi sa sama ng loob at ubod ng istrikto habang ang isa'y malambing at mabait naman. Hindi naman sama-sama ate, istrikto lang. Mabilis na paliwanag ni Merna. Dahil baka hindi nito payagan si Alea na sumama sa kanya sa mansyon. Tumango na lamang si Alma. Kumain na tayong lahat at nang makapahinga na, saad ni Almang sinang-ayunan ng 2 babae. Tinawag na muna ni Aliyah ang ngayon kanila ng bunso. Ate, pwede po bang magpabuhat? Naglalambing ang boses nitong sabi sa kanya. Gumuhit naman ng tamis ng ngiti sa kanyang labi bago tumangot ibinukang kamay. Padamba namang yumakap sa kanya si Angel ang ikinatawa niya. Tsaka niya ito binuhat patungong hapag. Ang sarap lamang sa kanyang pakiramdam nang sa wakas ay meron na siyang masasabing nakababatang kapatid. Aalis po kayo bukas, ate? Tanong ni Angela sa kanya nang malapit na sila sa hapag. Saglit siyang huminto para matitigan ng maamo nitong mukha. Oo, kailangan kasi bunso. Kaya ikaw na munang bahala sa nanay natin habang wala ako ha. Mag-iipon si ate para makapag-aral ka. Tuparin mong pangarap mo at tutulungan ka ni ate, okay? Malambing niyang wika ritong ikinaningning ng singkit nitong mga mata. Maluha-luha pa nga ito sa sobrang saya, kaya't niyakap niya na lamang ito. Ngayon pa lang ay mahal na mahal ka na ni ate. Maging mabuting bata ka, Angela ha? Magkaroon ka rin ng takot sa Diyos. Dagdag niya pa't hinagka ng malambot nitong buhok na ang ina niya pang nagsuklay. Sobrang saya ko po, Ate Alea. Maraming salamat po. Dininig na rin ni Papa Jesus sa wakas yung mga dasal ko. Pangako pong magiging mabuti ako at magiging matalino. Magiging isa po akong mahusay na doktor balang araw. Para po pag nagkaroon kayo ng sakit ni Inay at Tia Merna, mabilis ko po kayong mapapagaling. Emosyonal nitong sambit na nagpangiti kay Aliyah. Aasahan niya ni ate ha. Sa ngayon kumain na muna tayong lahat. Anak kay Angela na agad namang tinanguan ng bata. Pinawi niya ang luhang bumasa sa pisngi nito bago niya yun patakang na magaang nahalik. Smile ka na, bunso. Malambing niyang hiling rito na agad naman itong ginawa. Isang matamis na ngiti ang ngayon nagpaskil sa maliit na labi ni Angela. Sa hapag ay panay ang kwentuhan nila habang kumakain. Napuno ng tawanan ng 4 na sulok ng kusina dahil sa pagpapalitan nila ng biro. Sinulit nila ang gabi ng masaya dahil bukas ay magkakalayo-layo na sila. Matapos nilang kumain ay ipinasya nilang maglatag ng kutsyon sa salas dahil nais nilang matulog ng magkakatabi, kagaya noong nasa probinsya sila. Ngunit bago yun ay nanood muna sila ng palabas. Naunang makatulog si Angela at Alma na sinundan naman ni Aliyah kaya't minabuti na ni Merna na patayin na ang TV at matulog na rin dahil maaga sila nga alis ng pamangkin bukas. Tuluyang sumapit ang araw ng pag-alis ng magtiya. Pagpatak ng 5:00 ng umaga ay tapos na silang mag-almusal at maglinis ng katawan. Ikaw na munang bahala sa anak ko, Merna ha? Kapag may bakante kayong oras o di kaya day off ay alalahanin niyo sana kami. Maluhaluhang bili ni Alma habang nasa harapan na sila ng pick-up. Napangiti naman si Merna at Aliyah sa pagiging emosyonal ng babaeng mahalaga sa kanila. Kahit na hindi mo naman sabihin Ate Alma, talagang hindi ko pababayaan itong maganda kong pamangkin.
Hinaplos ni Merna ang likod ng nakatatandang kapatid bago niya ito niyakap. Kailangan na naming umalis dahil nangako ako kila madam na babalik ng maaga ha? Anya rito bago rito kumalas. Pasensya na, o shit kayo humayo na. Mag-iingat kayo palagi ha? Pinunasan nitong luhang dumalot sa magkabilaan nitong pisngi. Kaya't niyakap ito ng mahigpit ng anak nito at ng kapatid. Tatawagan po kita palagi, inay. Anya sa ina nang kumalas na siya rito. Ganon din ang tiyahin niya. Pareho kasi silang binigyan ng touchscreen na cellphone ni Merna na pareho ng merong SIM card. Nakasave na rin ang kani-kanilang mga numero at naturuan na rin sila ng ginang kung papaanong gamitin yon. Tumango ang ginang tsaka nito marahang itinulak ang dalawang papasok sa pick-up. Natawa na lamang ang dalawang babae. Kumaway ng tuluyan si Aliyah sa kanyang ina nang umusad ang sasakyang minamaneho ng tiyahin. Tulog pa si Angela kaya't hindi siya nakapagpaalam dito. Ano hubang pangunahing gawain rin sa mansyon tiya? Usisa niya na magsawa sa kakatingin sa nagtataas ang building na kanilang nadaraanan. Magiging katulong ka ng dalawang brusko. Ngiting sagot ni Merna nang hindi man lang ito inaalis ang tingin sa unahan. Tumango na lamang siya sa naging sagot ng tiyahin. Mga ilang minuto pa'y tuluyan na nilang narating ang glass house sa mansyon. Manghang-mangha si Aliyah, lalo't diremote ang malaking gate. Namangha rin siya sa ganda ng pagkaka-landscape ng mga halaman. Napakalawak ng hardin. Natanaw niya ang isang swimming pool sa gilid ng mansyon. Kapansin-pansin rin ang iba't ibang disenyo ng sasakyan sa kaliwang bahagi ng mansyon. Katabi ang mga malalaking motor na hindi niya na halos mabilang. Kung nalula si Aliyah sa labas ay mas nalula at mas namangha siya sa loob ng napakalaking bahay. Ni hindi niya magawang isalarawan pa sa sobra niyang pagkamangha sa paligid. Bumaba ng hagdan ng dalawang tao na magkahawak kamay. Batid ni Aliyah na itong magiging mga amo niya dahil sa mga postura ng mga ito. Umayo siya ng tayo nang huminto sa harapan nilang babae at lalaki na sa tansya niya ay mga nasa 50s na. Kita man ang ilang guhit sa mukha na senyalis ng pagiging may edad. Ngunit hindi na walang kagandahang tinataglay ng dalawa. Siya na ba yung sinasabi mong pamangkin mo, Merna? Tanong ni Mrs. Valderrama habang nakatingin sa magandang dalaga. Opo, siya po si Aliyah, madam. Pakilala nito sa kanya. Magandang umaga po sa inyo, madam at sir. Mahinhing bati niya sa mag-asawa nang sinenyasan siya ng tiyang bumati sa mga ito. Magandang umaga rin naman sa iyo, Aliyah. Mahinahong balikbati naman sa kanya ng mag-asawa. Aalis nga pala kami, Merna, kaya't ikaw na lamang ang bahala rito kay Aliyah ha? Saad nito bago siya balingan ng malambing na tingin. Huwag kang mahihiya sa amin, iha. Mababait kami, hindi nangangalmot ng tao. Biro ng ginang na nagpaguhit ng ngiti sa labi niya. Para bang tinangay ng hangin ang kabang nararamdaman niya matapos siyang biruin ng magandang ginang nakaharap. Salamat po. Makakaasa po kayo sa akin na magiging tapat at masipag. Gagawin ko po ng tamang trabaho ko rito sa inyo, madam, sir. Pangako niya sa mga itong ikinangiti naman ng mag-asawa. Tsaka sa kanya tumango. Samantala, umiiyak na lumabas ng opisina ang bagong sekretarya ni Dylan. Napagalitan at medyo napagtaasan kasi ng boses ng binata ang bagong loklok niyang sekretarya dahil sa pagbibigay nito ng pahintulot kay Lydia na pumasok sa kanyang opisina. Si Lydia ay dati niyang kasintahan. Mahal niya ito at ibinibigay ang lahat dito ngunit nagawa pa rin siyang pagtaksilan. Stupid! Napakasimple lang naman ang inuutos ko pero hindi man lang magawa ng maayos. Naroroon ang gigil sa tono niya nang tuluyang mawala sa kanyang paningin ng babaeng nagpabago sa kanya. Kung dati malambot at mabait siya, ngayon ay kabaliktaran na. Maihahalin tulad na kasi ang puso niya sa bato dahil sa sobrang tigas noon. Hindi siya nagbigay ng awat, mas lalong hindi nagbibigay ng second chance sa trabaho. Isang pagkakamali mo'y tanggal ka na agad, kahit na magmakaawa ka pa. Lydia makes him a cold and arrogant person. At the same time, a monster boss. Marahas siyang tumayo at kinuha ang coat na nakasabit sa kanyang office chair. Ibinusa niya rin ang cellphone. Tapos niya na ang kanyang trabaho kaya't uuwi na siya. Nagsisipagyukuan ng kanyang mga empleyado kapag nadaraanan niya mga ito.
Kilala siya sa pagiging istrikto at walang pusong chairman ng sariling kumpanya. Sa paglabas niya ng building, ay bumungad agad sa kanya ang mukha ng babaeng nanakit sa kanya. "Please, Dylan, kahit onting oras lang mag-usap naman tayo." Nagsusumamong saad nito sa kanya. Plano nitong abutin ng kamay niya nang matalim niya itong tiningnan. "Don't you dare put your dirty hands on me, woman. Ikaw ang sumira ng maganda't maayos nating pagsasama. Tuluyan ang nagtapos ang pahinga sa ating dalawa, kaya tumigil ka na habang nakakapagtimpi pa ako. You know me before pero ngayon, hindi na. Kaya kung ako sa'yo, tatabi ako dahil hinaharangan mong dapat na daraanan ko." Matigas niyang banta rito. Kay lamig ng tinging ipinupuko niya rito kaya't labis-labis na nasasakta ng nagkamaling dalaga. Kung sana'y hindi na lang sana ito nakipagparty sa kaibigan, hindi sana ito malalasing at makakatulog sa bisig ng ibang lalaki. I'm sorry, Dylan. Mahal na mahal kita." Nakayuko itong tumabi habang panay ang pagtulo ng masagana nitong luha. Wala nang kahit na anong nararamdaman si Dylan para sa dalaga. Ni ang maawa kahit na konti ay hindi niya rito maramdaman. Nilagpasan niya ito at walang lingon likod na nagtungo sa parking area kung saan naroroon ang sasakyan niya. Pagpasok sa kotse agad niya yung pinasibat. Mabilis ang naging takbo ng kotse niya kahit agad niyang narating ang kanilang mansyon. Dire-diretso lamang siya. Hindi niya pinansin ang mga katulong na bumabati sa kanya. Itinapo niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kanyang kama nang makapasok siya sa kanyang silid. Niluwagan niya rin ang kanyang necktie hanggang sa tanggalin niya na yon. Tinanggal niya na rin ang iba pang suot. Tsaka iyon inilagay sa laundry basket nang may pangahas na pumasok sa kanyang silid. Otomatiko niyang natakpan ang pribadong parte. "What the heck? Who gives you the permission na pumasok rito sa kwarto ko?" Labas ang litid niyang bulyaw sa dalagang ngayon ay nakatalikod sa kanya. Batid niyang nakita nito ang buo nitong katawan. Dahil hindi nakatakas sa matalis niyang mata ang pagbaba ng mata ng kung sino mang dalaga. Hindi naman magkamayaw sa pagtambol ang puso ni Aliyah nang dahil sa sobrang kaba. Inutusan siya ng kaniyang tiyahin na magtungo sa pinakadulong silid para kunin sana ang mga labahin. Hindi niya alam na merong tao sa loob. "Bakit kasi hindi ka kumakatok, Aliyah?" Hiyaw ng kanyang isip. Tuloy ay nakita niya ang yaman ni Adan. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Promise po, wala po akong nakita." Nagkanda-utal niyang sambit dulot ng matinding kaba. "Do you think I'm stupid para maniwala sa'yo?" Sigaw nitong muling ikinagulat niya ng sobra. Parang gusto niya na lang magpalamon sa sahig na kanyang inaapakan. "Get out!" Maring dagdag pa nitong agad niyang sinunod. Ngunit bago yun ay kinuha niya na muna ang laundry basket bago patakbong lumabas ng silid. Naihilamos naman ni Dylan ang palad sa kanyang mukha. "She's impossible. Nakuha niya pa talagang bitbitin ng laundry basket." Kigil niyang wika bago pumasok sa kanyang banyo. Mas lalo lang tuloy na dagdagan ng kanyang inis. Lagot sa kanyang dalaga, hindi niya palalampasin ang ginawa nito. At nang dahil nga sa sobrang pagmamadali ni Aliyah, ay hindi niya napansin ang binatang paakyat ng hagdan habang nakatuon ang atensyon nito sa hawak na cellphone. "Oh shoot!" Naibulalas ni Darius nang masagi siya ng isang babae na sanhin ng pagkatapon ng kanyang cellphone. "Ay naku, sorry! Sorry po, sir!" Mabilis na hinging paumanhin niya. Gusto niya nang sabunutan ng sarili dahil sa pagiging careless niya. "Mukhang uuwi na ako sa amin ah." Sa isip-isip niya nang makita ang cellphone ng lalaking ngayon ay basag na. Agad niyang ibinaba ang lagayan ng maruming damit para sana pulutin ang nasirang cellphone nang pigilan siya ng binata. "Huwag mo nang pulutin, miss, at baka masugatan ka pa. Ako na bahala rito. Ituloy mo na lang kung anong gagawin mo." Mahinahong ani ni Darius ang salubungin niyang magandang pares ng kayumangging mata ng dalaga. "Sorry po talaga, sir. Hindi po ako nag-iingat. Papalitan ko na lang po ng bago." Swestyon niyang ikinangiti ni Darius dahil dama niya ang pag-aalinlangan sa sinabi nitong papalitan ng kanyang iPhone. "Talaga?" Paniniguro niya rito na kunyari ay seryoso dahil nakukyutan siya sa nag-aalala at nag-aalangan nitong mukha. Lihim siyang namamangha sa dalagang kaharap na merong matangos na ilong at papusong labi. Morena ito kaya't bumagay rin ang makakapal na kilay at pilik mata.
Napaka-natural rin ng mapupula nitong mga labi. Kaso, pag-iipunan ko po muna dahil kakasimula ko palang ho rito. Nakayuko siya dulot ng sobrang hiya. Sa klase kasi ng cellphone nasira niya mukhang kulang pang ilang buwan niyang paninilbihan sa mga ito. Mukhang nagkamali yata siya ng paghahangad na makatulong. Natawa ng bahagya si Darius. Binibiro lang kita. Hindi mo kailangang palitan ng cellphone ko. Actually, plano ko na nga siyang palitan kaso nagdadalawang isip ako. Pero ngayong nasira na siya, talagang papalitan ko na. Ngiting-ngiti niyang wika. Kaya't huwag ka ng kabahan dahil hindi ko naman papapalitan tong cellphone ko na nasira. Saad niya't dinukot ang panyong nasa bulsa. Tsaka yumuko siya para pulutin ang kauna-unahang cellphone. Nakagat na lamang ni Aliyah ang ibaba ng kanyang labi habang nakayuko. Napapitlag na lang siya nang iabot sa kanya ng binata ang binaba niyang basket. Pasensya na po talaga, sir. Hindi na po mauulit. Hiyang-hiya niyang pangako sa binata na nakangiti pa rin sa kanya sa kabila ng kanyang nagawa. It's okay. What's your name, by the way? Tanong niya nang mabalot na ng panyo ang nasirang cellphone. Aliyah po. Pagpapakilala niya. Aliyah, nice name. I'm Darius. Naglahad dun ng kamay na agad niya namang tinanggap. You're new here? Tanong pa nitong agad niyang tinanguan. Tumangu-tango naman sa kanya ang binata bago nito bitawan ng kamay niya. Enjoy staying here, Aliyah. Pinikitan siya nito ng mata bago tuluyang umakyat ng hagdan. Naiwan naman siyang napamaang sa kabaitan ng binata. Malayong malayo to sa unang lalaki na na-encounter niya. Kung sa bagay, kahit naman siguro siya kapag nakita ng hindi sinasadyang iniingatan niyang yaman, ay talagang magagalit siya. Huminga muna siya ng malalim bago tumuloy sa likod bahay kung saan naroroon ang kanyang tiyahin. Sinabi niya ang lahat ng mga nangyari sa tiya Myrna niya, na ikinabahala nito dahil kilala nito si Dylan. Naku, lagot! Naiusal na lang ni Myrna. Bakit po, tiya? Kinakabahan naman siya sa naging reaksyon ng tiyahin. Sasagot na sana ito nang makarinig sila ng pagbusina at boses ng galit na si Dylan. Mabilis na binuksan ni Myrna ang gate at taimtim na nagdasal na sana ang mag-asawang dumating dahil kung walang mga ito'y talagang mapapatalsik ang kanyang pamangkin dahil sa nagawa nito. Naagaw ni Dylan ang atensyon ng lahat sa kanyang malakas na pagtawag sa babaeng walang paalam na pumasok sa kanyang silid. Lower your voice, son. Hindi naman mga bingi ang mga kasama mo rito. Saway ni Rowena sa anak. Umuwi ito dahil nakalimutan itong dalhin ng kontrata para sa bagong partnership ng kanyang bagong negosyo na jewelry shop. That lady beside you, mom. Itinuro nito ang dalagang nakayuko habang nakakapit sa kanilang mayordoma. I want her out. Mariing dagdag niyang mariin lang ding tinutulan ng kanyang ina. Isa lamang pagkakamaling nangyari. Bago lamang siya rito sa atin, Dylan, kaya't hindi niya pa alam ang rules and regulations mo. Saad ng kanyang inang ikinahinga niya ng malalim dahil ito ang nasusunod sa kahit anumang bagay pagdating sa loob ng kanilang bahay. Fine! Pero sa susunod na makagawa pa yan ng hindi ko magugustuhan, ay ako na mismo magpapaalis niyan dito. Matalim niyang tinupunan ng tingin ng nakayukong dalaga. Magpapahangin lang ako sa labas, ma'am. Paalam niya sa ina. Humalik siya sa pisngi ng ina bago lumabas. Agad namang humingi ng paumanhin ang sopistikadang ginang sa magtiya. Kami po ang dapat na humingi ng dispensa sa inyo, Ma'am Rowena, dahil ako po itong nakagawa ng mali. Pasensya na po talaga. Pangakong hindi na po mauulit. Nahihiyang sambit niya sa among babae. Huwag mo na lamang intindihin ang panganay namin. Mabait naman niyang si Dylan, ngunit nang malamang nagtaksil sa kanya si Lydia, nagbago na siya. Habaan mo na lang sana ang pasensya mo sa anak kong yon, Aliyah. Marahan niya itong tinapik sa balikat matapos niyang tumango. Papasok na muna ako dahil may naiwan ako sa loob, ha? Ngiting paalam nitong sabay nilang tinanguan. Ayos ka lang ba? Kaya mo pa bang tumagal? Tanong ni Myrna nang mawala ng tuluyan sa kanilang paningin ng amo nilang babae. Medyo nabigla lang, tiya, pero kayang-kaya naman po. Kumpiyansang tugon niya sa tiyahing ikinangiti at tango nito.
So paano? Yariin na natin tong labahin dahil maaga tayong mamamalengke bukas. Saad nitong sinang-ayunan niya naman agad. Sa labahin kasi nakatoka si Aliyah. Tinulungan lamang siya ngayon ng tiyahin dahil hindi niya pagamay ang paggamit ng dekuryenteng panlinis sa mga labahin. 7:00 nila natapos ang may karamihang labahin. Hiwalay ang mga katulong sa pagkain kaya't naging matiwasay ang pagkain ni Aliyah. Merong nakatoka sa paglilinis ngunit tumulong pa rin sila nang sa ganun ay sabay-sabay silang mga kasambahay na makapagpahinga. Sa laki nga ng mansyon ay tag-iisa ang pahingahan ng mga kasambahay. Bago matulog ay tinawagan na muna ni Aliyah ang ina. Kinamusta niya ang mga ito't sinabi sa kanya na meron umanong mga nagtatrabaho roon dahil sa ipinapatayong sari-sari store para dito ng tiyahin. Mga 1 oras din ang iginugol na oras ni Aliyah para masulit ang pangangamusta sa ina at maging sa bunso nila na si Angela. Itinabi niyang cellphone tsaka siya nahiga sa pang-isahan lang talagang higaan. Hindi niya na kailangang mag-alarm dahil maaga naman siyang gumigising sa umaga. Kinaumagahan ay maagang gumising si Dylan dahil sa plano nitong pagpapawis bago pumasok sa trabaho. Dumiretso muna ang binata sa kusina kung saan nagtitimpla ng kape ang kinaiinisang dalaga. Nang mapansin siya nito'y alanganin siya nitong binate, ngunit hindi niya ito pinansin. Inalok rin siya nito ng kape ngunit gaya ng nauna niyang pagtrato dito ay inisnab niya lang itong muli. Suplado. Rinig niyang sambit nitong ikinatigil niya sa pagsasalin ng tubig sa lagayang kanyang dadalhin. Kunot noon niya itong nilingon na ikinagulat nito't nabitawan ng sinisimsimang baso na may lamang kape. Aray! Daing ni Aliyah nang bumuhos ang mainit na kape sa kanyang kaliwang paa. Naalarma namang dinaluhan at binuhat ni Dylan ng napasong dalaga at dinala ito sa banyo at doon ay ibinabad niya sa tubig ang napaso nitong paa ng dahil sa kanya. Oongat pusong bato siya ngunit kapag naman kasalanan niya ay buong puso siyang tumutulong. Hindi ka kasi nag-iingat. May diin man ngunit naroroon naman ang pag-aalala. Lalo't namumula na ngayon ang paa ng dalaga. Kasalanan niyo ho kasi. Kung hindi niyo ho ako nilingon ng may nakamamatay na tingin, hindi sana ako magugulat at mas lalo pong hindi ko mabibitawan yung baso at hindi ako mapapaso. Mangiyak-ngiyak niyang balik rito. Naiinis siya kaya niya nagawang manisi pabalik. Nanisi ka pa. You're clumsy kaya ka napaso. Masungit nitong sabi na hindi niya nagawang patulan pa dahil sa marahan nitong paghaplos sa napaso niyang paa. I won't say sorry dahil kasalanan mo nangyari. You're murmuring na naririnig ko naman kaya't kita sinamaan ng tingin. Giit pa nito't tinapunan siya ng masamang tingin. Arogante! Hiyaw ng kanyang isip. Sabay silang napalingon sa may pinto ng banyo nang may magsalita ron. Anong nangyari? Tanong ni Merna nang makita ang eksena ng senyorito nila at ng kanyang pamangkin. Nakatayo si Aliyah habang si Dylan ay nakaupo sa paanan nito at merong hawak na hose na nakatutok sa namumulang paa ng dalaga. Tumayo si Dylan at pinatay ang gripo. Hindi siya nag-iingat manang Merna kaya siya napaso. It's her fault. May diing paratang nito bago sila lagpasan. Naiiling naman si Aliyah nang maramdaman ng hapde. Bagong kulo ang tubig na ipinintimpla niya ng kape kaya talagang napaso siya ng husto. Tama nga ho kayo tiya. Magkaiba nga sila ng pag-uugali ni Sir Darius. Naiiling niyang pangungumpara sa magkapatid. May dahilan kaya't naging ganyan si Senyorito Dylan. Habaan mo na lamang ang pasensya mo sa kanya. Kaya mo pa bang samahan ako sa talipapa? Sa kalagayan mong yan ay mukhang hindi. Manatili ka na lang dito. Si Lala na lamang ang isasama ko. Saad nitong hindi niya tinanggihan pa dahil mahapdi talagang napaso niyang paa. Umalis na ng tuluyan ng tiyahin ni Aliyah habang dalagay mas piniling magpunas-punas. Nang sa ganun ay may magawa pa rin siya. Hindi naman kasi porket meron siyang masakit magbubuhay prinsesa na siya. Baka masitanan naman siya ng masungit na si Dylan at mabugahan ng apoy, bagay na ayaw naman niyang mangyari. Focus ang dalaga sa pagpupunas ng babasaging lamesa sa living room. Nang maramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran,
kaya't nilingon niya ito. Nagulat siya't bahagyang umatras. Hindi kita sasakmalin para lumayo ka. Masungit nitong sabay bago iabot sa dalaga ang binaling pamahid sa napaso nitong paa. Naudlot na ang plano niyang pagpapawis dahil sa pagbili niya ng gamot para sa paa nitong napaso. Ano ho iyan? Hindi niya pa ito tinatanggap nang iabot nito sa kanyang ointment dahil sa nagdududa siya rito. Halos magdikit naman ang makapal na kilay ni Dylan. Subukan mong tikman at nang malaman mo. Namimiloso po niyang sabi sa dalaga na mas lalong ikinaduda ng tingin nito sa kanya. Gusto niyang tirisin ang dalagang kaharap dahil nagmamagandang loob na nga siya. Pagdududahan pa siya nito. Sa inis, ay marahas niyang hinaklit ang kamay nito at inilagay sa palad nito ang binili niyang para dito. Basahin mo at nang makasiguro ka kung nakakalason bang pamahid sa napaso mong paa. Yun lang at tinalikuran niya na ito. Niyuko naman ni Aliyah ang bagay na pamahid kuno sa napaso niyang paa. Akala ko walang malasakit. Meron naman pala. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang mabasang nakapaloob sa ointment na bigay sa kanya ng binata. Binitawan niya na muna ang pamunas niya sa lamesa at naupo sa L-shape na sofa. At doon, nilagyan niya ng ointment ang napasong paa. Anong nangyari sa paa mo? Gulat na nagtaas ng tingin si Aliyah nang marinig ang pamilyar na boses. Otomatiko siyang napatayo. Sir Darius, may kailangan po ba kayo? Mahinhing tanong niya rito ngunit nanatili ang tingin nito sa kanyang paa. Wala naman. Mabilis nitong sagot sa kanya nang ibaling nito ang tingin sa kanya. I'm asking kung anong nangyari sa paa mo at ganyan ka pula. Napaso ba? Panghuhula niyang alanganing tinanguan ng dalaga. Aksidente lang po. Nahihiyang pagsisinungaling niya rito. Naibaba niya rin ang tingin dahil para bagang sinusiguro nito kung nagsasabi ba siya ng totoo. Ako nang maglalagay. Walang pasabing kinuha ni Darius ang ointment sa kamay ng dalaga at naupo ito sa paanan. Ay naku, wag na ho at kaya ko naman. Maagap niyang pigil sa sanay paglalagay na nito ng gamot sa napaso niyang paa. Tumayo ang binata at pinilit siyang paupuin. Let me. Mahinahong sambit nitong aangalan niya pa sana dahil nakakahiya naman. Isa pa'y nangangamba rin siya na merong makakita sa kanila at isiping inilalapit niya ang sarili sa bunsong anak ng mga Balderrama. Ngunit desidido talaga itong magpresenta, kaya't napipilitang hinayaan niya na lang ito. Sa susunod mag-iingat ka na. Hindi mo kailangang madaliin ang gawain mo rito dahil marami kayong maaaring magtulong-tulong para naman matapos ang trabaho. Mas importante pa rin ang kaligtasan kaya't magdoble ingat ka na sa susunod, Aliyah. May pagmamalasakit na payo nito sa kanya na ikinangiti niya. Huwag ka na munang magkikilos. Utos ko ito kaya't sundin mo, okay? Tumayo ito't isinarang ointment na hawak. Salamat po, Sir Darius. May ngiti sa labing pasasalamat niya sa kabaitan nito sa kanya. Walang anuman. Gumanti ito ng ngiti sa kanya. May pasok pa ako sa trabaho. Saad nito matapos tingnan ang oras sa relo nito. Yung bilin ko, sundin mo, okay? Dagdag pa nitong tinanguan niya na lamang ngunit wala naman siyang planong sundin dahil isa siyang kasambahay sa mansyon ng mga Balderrama. Kaya naman niyang tiisin ang natamo niyang paso, kaya't magagampanan pa rin niya ang pinasukang tungkulin. Sinundan na lamang ni Aliyah ng tingin ang papalayong binata. Huwag kang mahuhulog sa lalaking malapit ng itali sa babaeng hindi natin kapantay. Wika ng kung sino man na nasa likuran ni Aliyah. Gulat niya itong tiningnan. Nangunot ang noo niya nang makilala ang kasamahang kasambahay na hindi nalalayo ang edad sa kanya. Sa tono nito'y parabang pinaparatangan siya. Trabaho ang pinunta ko rito. Mabait lamang si Sir Darius. Huwag ninyo sanang bigyan ng kung anumang meaning ang nakita ninyo dahil nagmamagandang loob lamang siya sa akin. Depensa niya sa sarili dahil yun naman talagang nangyari. Umismid lamang ang babaeng kanilang kasamahan bago siya nito hagurin ng tingin. Walang-wala ka sa kalingkingan ni Ma'am Monique, kaya tigilan mo yung pantasya mo. Mataray nitong sabi na nagpapanting sa tenga niya. Pinamayawangan niya ang imbentorang kasamahan na hindi niya pa alam ang pangalan at nakipagtagisan ng tingin rito. Pinantayan niya ang tingin nito sa kanya. Kung mataray ito, mataray din siya. Mabait siyang tao ngunit kapag naragabyado siya, ay lumalabas ang pagiging palaban niya.
Hindi kaya ikaw itong nangangarap ng mataas? Sa tono mo kasi para bang inggit na inggit ka. Bakit kaya hindi mo buhusan ng kumukulong tubig ang paa mo at nang mapansin ka naman ni Sir Darius? Malay mo, lagyan niya rin ng ointment ang paa mo kagaya ng paglalagay niya ng ointment sa akin. No? Mapang-asar niyang sabi na nagpagalit sa mukha nito. Hindi ko inilalapit ang sarili ko sa hindi ko kapantay. Hindi ko rin ugaling manulot ng hindi akin. Maayos akong pinalaki ng nanay ko. Kaya't ikampante mo yung sarili mo dahil alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang mali. Trabaho ang pinunta ko rito. Seryosong dagdag niya pa, ngunit tila ba hindi kumbinsido ang kaharap na matalim ang tingin sa kanya. Ano, may kailangan ka pa ba? Tanong niya rito sa malambing na tono. Hindi para inisin to kung hindi para hawaan ng kabaitan. Nakikita niya kasi sa mga mata ng kaharap ang inggit at pagnanais sa Senyorito Darius nila. Makakarating kay Mamunik ang ginawa mong panlalandi kay Senyorito Darius. Pananakot nito sa kanya at saka rito nagmartsang paalis. Napapabuntong hininga na lamang siya dahil mukhang masama talagang ugali ng kasamahang dalaga. Mukhang hindi niya ito mahahawaan ng kabaitan dahil punong-puno ito ng inggit sa katawan. Minabuti niya na lamang na tapusin ang naudlot niyang ginagawa kanina. Sa opisina naman ni Dylan, ay paminsan-minsang sumasagi sa isip niya ang nangyari sa dalagang bago nilang kasamahan sa bahay. Hindi niya mawari sa sarili kung bakit abot-abot ang konsensyang naramdaman niya. Inalog niya ang ulo para waksihin sa isipan ng dalaga na nagawa niya naman agad. Itutuon niya na sana muli ang atensyon sa naghihintay sa kanyang trabaho nang tumunog ang cellphone niya. Unknown number ang caller at dahil iniisip na baka importante kahit agad niyang tinanggap ang tawag ng kung sino man. Nakuyom niya na lang ang kamao nang marinig ang boses ng humihikbing si Lydia. Humihingi na naman to ng kapatawaran sa kanya. Nangako itong hindi na muling manggugulo at magpapakita pa kapag pinagbigyan niya ang hiling nitong makipagkita sa huling pagkakataon. Ngunit hindi siya pumayag. Kaya't puno ng sakit na tumawa ng mahina ang nasa kabilang linya na dalaga. Mukhang hanggang dito na lang talaga tayo. I'm so sorry sa nagawa ko sa'yo, Dylan. Imposible man, ngunit dalangin ko sana'y mapatawad mo ko. Aalis na ako. I'm leaving and I'm staying at the US for good. Huwag mo na sanang isasara ang puso mo. Huwag mong ipagkait ang saya sa puso mo. Minahal kita ng tunay, Dylan. Sadyang hindi lamang talaga tayo ang para sa isa't isa. Dahil hindi to mangyayari sa atin kung tayo talaga. I love you, Dylan. Yun lang at pinutol na nito ang linya. Pinakiramdaman niya ang sarili. Hinahanap niya sa puso ang sakit ngunit hindi niya matagpuan. Napabuntong hininga siya bago niya ibinaba ang nasa tenga niya kaninang cellphone. Alam niya sa sarili niyang napatawad niya ng dating nobya. Dahil walang araw na nagdaang hindi ito humingi ng tawad sa kanya. Matagal niyang tinitigan ang kanyang cellphone bago niya padalhan ng mensahe ang dating nobya na pinapatawad niya na ito. Ngunit hindi na sila babalik pa sa dati. Napangiti naman ang dalagang pinadalhan ng mensahe. Tanggap niyang hindi na talaga sila babalik pa sa dati ng pinakamamahal na lalaki. Kaya't walang pag-aalinlangan itong tinanggap ang desisyon para sa kanya ng mga magulang na ikasal sila ng kasosyo ng mga ito sa negosyo. Gwapo rin naman ang binatang ipakakasal sa kanya. Ngunit para sa kanya ay mas lamang pa rin si Dylan. Natapos na ang working hours kaya't tumayo na si Dylan. Alam niya sa sariling merong nabago dahil nagagawa niya ng tanguan ng mga empleyadong bumabati sa kanya na dati ay hindi niya naman binibigyan ng pansin. Sa daan ay meron siyang nadaanang nagtitinda ng mga pang-ipit sa buhok. Biglang sumagi sa isip niya ang mukha ng magandang si Aliyah. Parati nitong iniipit ang mahabang buhok sa likod ng tenga nito. Kaya't naisip niyang bilhan ito ng ipit bilang peace offering na rin. Ale, magkano huyang ipit na may disenyong paru-paro? Turo niya sa ipit na batid niyang babagay kay Aliyah. Hindi na siya nag-abala pang lumabas ng kanyang kotse. Dahil halos ilang dangka lang pagitan ng kotse niya at ng pwesto ng Ale. 50 lang ho yan, sir. Para ba sa girlfriend nyo? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Sasagot na sana siya nang muli itong nagsalita.
Naku, tiyak na matutuwa sa inyong nobya niyo kung gagawin niya ng dalawa. Dagdag pa nito. Dumukot naman siya agad sa wallet ng 1,000 at iniabot sa may edad na tindera. Huwag niyo na ho akong suklian, Ale. Pakibalot na lang po yung napili kong ipit. Anya ritong ikinatuwa ng labis ng Ale. Walang patid ang pasasalamat nito sa kanyang ikinangiti niya. Ako, salamat ng marami sa inyo, sir. Naway ibigay sa inyo ng poong may kapalang masayang buhay kasama ang inyong nobya. Galak nitong ani sa kanya habang iniaabot sa kanya ang binalot na pang-ipit. Tinanguan niya na lamang ang Ale bago niya paandarin ang sasakyan. Muling gumuhit ang ngiti sa kanyang labi dahil unti-unting bumabalik ang dating siya. Nang marating niya ang kanilang mansyon ay agad siyang dumiretso sa loob. Hinanap agad ng mata niya ang dalagang hihinga niya ng dispensa sa nangyari kanina. Aling Merna, tawag niya sa kanilang mayordoma. Nasa kusina ito at naghahanda ng hapunan, kasamang ilang kasambahay ngunit wala ang hinahanap ng kanyang mga mata. Ano ho iyon, senyorito? Magalang nitong tanong sa kanya. Nag-isip naman siya ng maaaring alibay kung bakit niya hinahanap ang pamangkin nito. May papalinis lang po sana ako sa kwarto eh. Sino po bang pwede kong utusan? Kunyari, tanong niya. Ay, hindi niyo na ho kailangang mag-utos dahil nalinis na po ng pamangkin ko ang silid ninyo. Ang alam ko nasa silid pa po niya siya dahil nagpapalit pa ng mga kurtina. Hindi masyadong mabilis ang kilos ang batang yon dahil sa paso niya sa paa. Wika nitong ikinatango-tango niya. Ganun ho ba? O sige, salamat po. Anya rito tumalikod na para tunguhin ang kanyang silid. Nadatnan niyang inilalagay na ng dalaga sa laundry basket ang mga kurtinang pinalitan nito. Hey! Untag niya rito dahil mukhang hindi nito napansin ang pagpasok niya sa sariling silid. Sir, kayo ho pala. Pasensya na po at hindi ko po kayo napansin. Nagulat siya sa presensya ng masungit nilang senyorito dahil hindi niya man lang napansin ang pagpasok nito. Tapos na po ako sa trabaho ko rito. Maiwan ko na po kayo. Paalam niya ngunit pinigilan siya nito sa braso. Itinuon niya ang tingin doon, kaya't agad niya itong binitawan. I'm sorry. Maagap nitong hinging paumanhin na ikinagulat pa ng dalaga dahil sincero ito sa kanyang humihingi ng pasensya. Can we talk for a while? Gusto ko lang humingi ng sorry sa nangyari kanina. Anyang malugod namang pinaunlakan ng dalaga. Maupo muna siguro tayo. Nagpatiuna siya patungo sa veranda. Sumunod naman sa kanyang dalaga. Merong 2 upuan at lamesang babasagin sa gitna ng 2 upuan, kaya't doon sila naupo. Huminga muna ng malalim si Dylan bago pagdikitin ang palad. I've been rude to you. Paninimula niya. Nang dahil sa akin kaya ka nagkaroon ng masakit sa paa. I'm sincerely sorry for all I did. I act like an arrogant person. That's why I'm saying sorry to you. Sinserong anya. Dinukot niya na rin sa bulsa ang biniling pang-ipit at tinanggalin sa plastic. Nagka-traffic kanina at saktong katapat ko yung nagtitinda ng mga pandekorasyon sa buhok. Kaya bumili ako. Peace offering ko sa'yo. Ngiting sambit niya bago tumayo para lumapit sa dalaga. Tinipo niya ang buhok nito at inilagay yung lahat sa likod nito. Bago niya ilagay ang ipit sa gilid nito katapat ng tenga nitong walang kahit na anong palamuti. Salamat. Utal niyang ani sa binata habang kinakapa sa ulo ang bigay nito sa kanya. Welcome. It suits you. Puri nitong nagpabilis ng tibok ng puso niya sa hindi malamang dahilan. Salamat po ulit, Sir Dylan. Baba na po ako dahil marami pa pong kailangan gawin. Paalam niya rito matapos niyang tumayo. Tumango na lamang sa kanyang binata kaya't dali-dali niya itong iniwan. Nasundan na lang ng tingin ni Dylan ang papalayong dalaga. Bumalik na lang talaga ang dating siya sapagkat nawala na ng tuluyan ang galit niya para kay Lydia. May nangyari na naman bang hindi maganda? Usisa agad ni Merna sa pamangkin nang lumapit sa kanya. Wala ho, tiya. Katunayan nga humingi po siya ng sorry sa pagiging magaspang niya sa akin. Pagtatapat niyang nagpangiti sa ginang. Mabait naman kasi talaga itong si Senyorito Dylan. Nasaktan lamang yung tao kaya't nagbago pero alam ko na nasa puso niya pa rin ang kabutihan. Itinatago niya lang. Saan nitong sinang-ayunan niya naman
dahil maging siya'y nakikita sa binata ang pagiging mabuti nito sa kanya. Tutulong na sana siya sa tiyahin nang mapansin nito ang ipit sa buhok niya. Ngayon ko lang yata nakita yung ipit mo, Aliyah. Hindi ka naman lumalabas kaya't imposibleng binili mo yan? May pagtataka at paghihinala sa tono ng ginang na ikinakaba ng dalaga. Dahil baka isipin ng kanyang tiyahin na kaya siya binigyan ng pang-ipit sa buhok ng kanilang senyorito, ay dahil natitipuhan siya nito. Peace offering po ito ni Sir Dylan, tiya. Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata dahil sa pagkautal. Makahulugang ngumiti sa kanyang tiyahin kaya ngayon ay ang labi naman ang kanyang pinagdikit. May kasabihang nagsisimula sa misunderstanding ang true love. Saan itong ikinangiwi niya dahil wala namang ganon. Naku tiya, masyado po kayong mapagbigay ng ibang ibig sabihin. Peace offering niya lang po ito. Sinsero niyang handog dahil nga sa pagsusungit niya sa akin. Giit niyang ipinagkibit balikat lamang ng kanyang tiyahin. Tiya, mukhang hindi ho kayo naniniwala. Sinadya niyang maghimig na nagtatampo, kaya't ang tiya niya inatawa na lamang. Basta't kung saan ka sasayay susuportahan kita. Payong nakatatanda lamang, Aliyah. Hindi basihan ang estado sa buhay kapag tunay kang nagmamahal. Tinapik siya nito sa balikat bago nila tinapos ang paglalagay ng iba't ibang klase ng pagkain sa hapag. Tawagin mo na si Senyorito Dylan at nang makakain na. Ako nang bahalang magtawag sa iba pa nating mga amo. Maandos sa kanya ng tiyahing sinunod niya naman agad. Kumatok muna ang dalaga sa pintuan ng silid ni Dylan. Hindi niya nanais na maulit yung nangyari noong una niyang pasok sa silid nito. Mabilis niyang iwinaksi sa isipan ng pangyayaring yon kung saan nawala ang kainosentehan ng mga mata niya. Bagaman nakaiwas siya noon ay hindi naman nakatakas sa kanyang mga mata ang halimaw sa pagitan ng mga hita ng senyorito. Literal na, tinakasan siya ng dugo sa pangyayaring yon. Bumukas ang pinto na halos ikatalo niya dahil hindi niya inaasahang bubuksan siya nito ng ganun kabilis. Kakain na po, sir. Mabilis niyang imporma rito habang nakayuko. Hindi niya magawang salubungin ang kayumanggi nitong mga mata. At tila ba, nahihipnotismo sa tuwing magtatagpo ang sa kanila. O sige, susunod na lang ako. Sambit nitong mabilis niyang tinanguan bago sana akmang aalis nang pigilan siya nito. Yung nangyari nung unang pasok mo rito, kalimutan na lang natin ha. Ayoko kasi na mayroong naiilang sa akin lalo na't kasama ko sa bahay. Pahayag nitong mabilis niya lang rin sinang-ayunan dahil gusto niya nang makalayo. Ang puso niya kasi nagkukumahog na naman. Sige po, bababa na po ako. Paalam niyang tinanguan na lamang ng binata. Sa hagdan ay nasapo ni Aliyah ang dibdib niyang hindi normal na pumipintig. Ano bang nangyayari sa akin? May sakit na ba ako sa puso? Mahina niyang tanong sa sarili. Wala siyang kaalam-alam na unti-unti na siyang nagkakaroon ng pagtingin sa binatang. Bigla-bigla na lang naging mabait sa kanya. Hindi lang pala si Sir Darius ang punteriya mo, ano? Iba ka rin, Aliyah. Mapanuyang saad ng dalagang simulat sa pool ay mainit ng dugo kay Aliyah. 1 buwan na siya sa mansyon at 1 buwan na rin ang patutsyada at pagpaparinig nito sa kanya. Inis namang pinatay ni Aliyah ang host. Kasalukuyan siyang nagdidilig ng mga halaman nang marinig ang boses ng inggiterang si Lucy. Batid niyang nakita nito ang palitan nila ng ngiti ng kanyang Senyorito Dylan dahil nagustuhan nitong niluto niyang pagkain na itinuro sa kanya ng tiyahin. Walang mag-asawang balderrama. Si Darius naman ay nauna nang pumasok sa trabaho na sinundan naman ni Dylan. Mas iba ka, Lucy. Hinarap niya to't seryosong tiningnan. Alam mo kung bakit? Dahil napupuno ka ng inggit sa katawan. Saad niya ritong ikinangalit ng mukha nito at mabilis siyang sinugod. Hindi niya nagawang iwasan ang malakas nitong sampal sa kanya. Malaki si Lucy sa kanya kaya't madali lang para dito ang sabunutan siya. Aray! Lucy, ano ba? Tama na! Umiiyak niyang pigil sa babaeng galit na galit sa kanya kahit na wala naman siyang ginagawang masama rito. Tuluyan siyang napahagulgol nang marinig ang galit na boses ni Dylan na umalingaw-ngaw sa palibot ng hardin. Who the hell gave you the permission para saktan si Aliyah? Nanggigigil na saad ni Dylan nang itulak nito ang babaeng pumaibabaw sa umiiyak na si Aliyah.
Bumalik siya dahil sa nakalimutan niyang papeles. Ipag-uutos niya na lang sana. Mabuti na lang pala't ipinasya niya na lamang na siyang kusang kukuha ng importanteng dokumento. Inalalayan ni Dylan na makatayo ang puno ng kalmot at gulo-gulo ang buhok na dalaga. Niyakap niya ito ng mahigpit habang hinahaplos at inaayos ang nagulo nitong mga buhok na gustong-gusto niyang haplusin palagi. Nanlilisik ang mga mata niyang tiningnan na ngayon ay takot na dalaga. "Get the hell out of here!" Gigil niyang itinuro ang gate. Gusto pa sanang umangal ng nanakit na dalaga ngunit dahil nakakatakot ang uri ng tingin sa kanya ng pinagpapantasyahan ring binata, kaya't wala na itong ibang nagawa kung hindi ang umiyak at lumabas. "Are you okay?" Puno ng pag-aalalang tanong ni Dylan nang saluhin ng kamay niya ang magkabila ang pisngi ng luhaang dalaga. Pinakatitigan niya ito sa mata. Gusto niyang saktan rin ang babaeng nanakit sa babaeng naging espesyal at wala itong karapatang saktan at paluhain ang tinatangi niyang babae. Pinawi niyang luhang bumasa sa pisngi nito, tsaka niya idinampi ang labi sa noo ng dalaga. Bigla namang natigil sa paghikbi si Aliyah nang maramdaman ang mainit na labi ni Dylan sa kanyang noo. "Tahan na, ayokong nakikita kang umiiyak. Gusto kong parati ka nalang nakangiti. Gusto kong masilayan palaging matamis na ngiti sa maganda mong labi. Stop crying, my love." Halos pabulong na lang ang huling sinabi niya na hindi naging klaro sa pandinig ng dalaga dahil sa malakas na pagtambol ng puso nito. Hinawakan ng binata sa magkabila ang brasong natahimik na dalaga at mabilis itong initian. "Alika na sa loob, gagamutin natin yung mga kalmot sa'yo." Hinuli niya ang palapulsuhan nito at hinilang papasok. Nang makapasok sila sa silid ng binata, ay pinaupo muna ni Dylan sa ibabaw ng kanyang kama ang tahimik na dalaga. Kinuha niyang first aid kit, ngunit bago ay tinawagan niyang security ng kanilang village at sinabi ritong ipadampot sa mga pulis ang nanakit kay Aliyah na dalaga. Kailangang managot ng dalaga sa ginawa nito kay Aliyah. Matapos bigyan ng utos ang guard ay binalikan niya na ang dalaga. Tumabi siya rito at marahang pinahiran ang mga kalmot nito sa mukha't braso. Kung maaari lang manakit ng babae ay baka nasaktan na niya ang nanakit kay Aliyah. Sa bawat pagdikit ng kanilang mga balat ay para bang nakukuryente sila. Parehas ring bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Titig na titig sa mata ng bawat isa. Napapalunok na lamang si Dylan dahil sa pagpipigil na angkinin ng pinananabikang labi ng lihim niyang tinatanging dalaga. Wala yatang hindi mahuhulog sa dalagang halos perpekto na para sa kanya. Mabait ito, masipag at maalam sa kusina. Plus na lang ang natural nitong ganda. "Salamat, okay na ako. Pumasok na po kayo sa trabaho niyo, sir." Anyat bahagyang lumayo. Natatakot siya na mas lalo pang mahulog sa binata kapag nagtagal pa sila sa ganoong posisyon. Nakikita niya ang paghanga sa mga mata nito ngunit wala naman itong sinasabi. Ayaw niyang paasahin ng sarili niya at mas lalong ayaw niyang maranasan ang masaktan kagaya ng kanyang ina. Tumayo na siya't agad na umalis. Hindi na siya nagawa pang pigilan ni Dylan dahil nahulog na ito sa malalim nitong iniisip. Ano bang ikinakatakot ko? Iba si Aliyah. Hindi sila magkatulad ni Lydia. Tumayo siya't plano ng habulin ng dalaga nang tuluyang lumakas ang kanyang loob. Sasabihin niya na rito ang tunay niyang nararamdaman nang tumunog ang kanyang cellphone. Kaya't naputol ang dapat niyang gagawin. Nasapo niyang noo dahil tumawag ang kanyang sekretarya at sinasabi nitong atat nang naghihintay sa kanya ang mga stockholders at investors. Nakalimutan niya ang dahilan kung bakit siya bumalik. "Tatapusin ko lang ang mga kailangan kong tapusin, Aliyah. Pagkatapos ko sa mga gampanin ko, ay sa atin naman ang tatrabahuhin ko. Hindi ako makapapayag na makuha ka sa akin ni Darius." Mahinang sambit niya bago kunin sa drawer ang dokumentong kailangan. Alam niyang si Aliyah ang dahilan kaya't hindi na matutuloy ang kasal ng kapatid niya at ng fiancé nito. Hindi siya bulag at mas lalong hindi manhid para hindi mapansin ng ningning sa mga mata ng kapatid kapag kausap nito ang para sa kanya ay pagmamay-ari niya na. "Pataas ng pataas ang ating ratings kasama sa top ang kumpanya. Great job sa lahat ng hardworking employees at pati na rin sa inyo. Tatapusin ko na ang meeting dahil oras na para bigyan ko naman ng kulay ang buhay ko. I'm all inviting you sa araw ng kasal ko.
Hindi pa ako maglalatag ng exact date dahil manliligaw pa lang ako. But I'm sure one of these days ay may masasabi na akong perfect wife. Puno ng pagmamalaki niyang wika habang nakatayo sa unahan. Congratulations, Mr. Balderrama. Buong akala namin tatanda ka ng binata. Manghihinayang na sana kami na baka masayang maganda mong lahi. Salamat naman at hindi naman para mapapanis ang puting pulot. Birong wika ni Mrs. Asuncion na isa sa mga stockholders. Natawa na lamang si Dylan at nagpasalamat sa lahat bago tuluyan ang nagpaalam. Samantala, busy si Aliyah sa pagwawalis nang makita ang pares ng sapatos sa kanyang harapan. Tiningala niya ang nagmamay-ari ng paa. Sir Darius! Gulat niyang sabi. Nasa likod nito ang isang kamay habang matamis ang ngiting nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Inilabas naman agad ni Darius ang biniling tulips para sa dalaga. Matagal nang malabo ang sa kanila ni Monique at mas lalo pa yung lumabo nang ipinilit nito ang kagustuhang ipagpaliban ng kanilang kasal dahil sa pangarap nitong pagmomodelo sa ibang bansa. Wala itong paalam na umalis ang Pinas. Nasaktan siya ngunit dahil sa presensya ni Aliyah ay nawala ang hinanakit niya para sa dapat ay mapapangasawa na. Hanggang sa namalaya niya na lang na nahulog na siya rito at nais nang magbaka sakali. Kahit nabatid niyang makakabangga niya ang kapatid na merong malalim na pagtingin sa babaeng parehas nilang nagugustuhan. Hindi mo ba tatanggapin? Nangangalay na ako. Birong saan niya nang tingnan lang nito ang iniaabot niyang bulaklak para dito. Para saan po bang bulaklak na yan, Sir Darius? Alangan niyang tanong. Para sa'yo. Gusto kong ligawan ka, Aliyah. Walang paligoy-ligoy nitong sabi. Nakagat naman ni Aliyah ang ibaba niyang labi. Papaano niya ba sasabihin kaibigan lamang ang tingin niya sa binata at hindi niya ito mapagbibigyan dahil okupado na ni Dylan ang puso't isipan niya. Mapait na ngumiti si Darius ang hindi pa rin tanggapin ng dalagang handog niyang bulaklak para dito. I knew it. Si Kuyang dahilan kaya't hindi mo ako mapagbibigyan, tama ba? Pasensya na po kayo, Sir Darius. Hindi ko po maaaring lokohin at linlangin ang sarili ko. Opo, tama po kayo. Gusto ko po si Sir Dylan. Nagbaba siya ng tingin nang gumuhit ang sakit sa mga mata ng binata. Wala silang kamalay-malay na merong nakikinig sa kanila na ngayon ay malawak ang pagkakangiti. Humakbang ang lalaki para ipakita ang sarili sa dalawa. Preskong ipinatong nito ang kamay sa balikat ng nakayuko pa ring dalaga. Paano ba yan? Ako raw ang gusto, bro. So paano? Atras ka na. Ngising pananaboy niya sa kapatid. Napangiti na lang si Darius. Marunong tumanggap ng pagkatalo ang binata kaya't naglahad doon ng kamay sa dalawa. Alam niyong hindi ako bitter at makasariling tao. Kaya ngayon pa lang, kino-congratulate ko na kayo. Huwag niyo nang patagalin. I-surprise niyo na sila mama't dad pati na si Manang Merna na uuwi na bukas. Magiging masaya ang mga yon kapag nalaman nilang nagkaroon ng katuparan ng hiling nilang magkaroon na ng kulay inyong mga puso. Tinapik nitong pareho ang balikat ng dalawa. Tawagan niyo na lang ako kapag araw na ng kasal niyo ha. May flight kasi ako ngayon for some business trip. Dagdag niya pa. Nag-fist bump silang magkapatid bago tumalikod si Darius. Hinila naman ni Dylan ang wala pa ring imik na dalaga. Kinabig niya ito sa bewang at ibinigay rito ang bulaklak ng daisy na mayroong iba't ibang kulay. Narinig kong lahat ng pinagtapat mo kay Darius kanina. You like me? Is it true? Mapanokso niyang tanong rito. Hinuli niya ang baba nito para pagpantayin ang kanilang mga mata. Sir Dylan, naputol sa hangin ang dapat niyang sasabihin nang patahimikin siya nito gamit ang isa nitong daliri na ngayon ay nasa kanyang labi. It's Dylan. Isang sermo pa talagang hahalikan na kita. Banta niya rito. Napangiti siya nang mamulang magkabilaan nitong pisngi. You're blushing. Nasabi ko na ba sa iyong kapag namumula ka ng dahil sa akin? Gustong gusto kitang panggigilan. You made me crazy every day and night. Walang araw at gabing nagdadaan na hindi mo ginugulong isip ko. You made me fall for you so deeply na halos hindi na ako makaahon. Now, I'm asking you. Do you love me too? Masuyong tanong niyang ikinaulap ng mga mata ng dalaga. Oo, mahal kita. Naging masungit at arogante ka man sa akin noon ay minahal pa rin kita.
Akala ko hindi mo ko magagawang mahalin pabalik dahil sa naging nakaraan mo. At isa pa, iniisip kong isa lamang akong katulong. Puro pangdadown sa sarili kong parati kong ginagawa noon para lang masupil ang nararamdaman kong pag-ibig para sa'yo. Ngunit kapag puso na talagang tumibok at nagpasya, wala ka ng ibang magagawa kung hindi ang magpaanod na lang. Takot na takot akong magmahal sa totoo lang. Ngunit nang makilala kita ng lubusan, na walang takot na hayaang tumibok ang puso ko para sa'yo. Mahal kita, Dylan. Mahal na mahal. Bumagsak ang pinipigilan niyang luha ng dahil sa labis na saya. Sa wakas, ay nasabi niya na rin ang tunay na nararamdaman. Mas lumawak ang ngiti sa labi ng binata. Kinabig niya ang batok ng dalaga at pinagtagpo ang kanilang mga labi. Buong puso nilang pinagsaluhan ng matamis na halik. Halos malunod naman ang dalaga sa uri ng halik na ipinalalasap sa kanya ng mahal na binata. Napakasaya ng puso niya. Kinakapos na siya ng hangin kaya siya nang kumala sa labi nito. Pareho silang humahangos. Magkadikit ang kanilang mga noo habang naririnig nila ang malakas na pagpintig ng kanilang mga puso. Let's get married. Gusto kong makasama ka hanggang sa pagtanda ko. Let us promise our love sa bahay ng Diyos. Be my wife. And be the mother of my child, Aliyah. Puno ng pagsusumamong saad niya. Gusto ko ring makasama ka hanggang tumanda ako. Kaya oo, magpapakasal ako sa iyo, mahal ko. Buong puso niyang tinanggap ang plano nito para sa kanila. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Mas mainit at mas mapusok. Ngunit kahit na ganun ay alam nila ang kanilang limitasyon. Pareho nilang nais na maramdaman ang init ng isa't isa. Oras na mabasbasa na sila ng alagad ng Diyos. Minabuting sabihin ng personal ng dalawang kanilang plano sa ina ni Aliyah. Masaya si Alma at buong pusong sinuportahan ng anak, lalo't nakikita nitong nasa mabuting tao, o mas tamang sabihin na nasa tamang tao ang nag-iisa nitong anak. Magkakaroon na po ba ako ng aalagaang baby, Ate Aliyah? Tanong ni Angela. Nasa sala silang apat at nanonood ng palabas. Umuulan kaya't hindi na muna silang umuwi. Nagkatinginan sila Aliyah at Dylan. Napangiti ang binata nang mamulang muli ang pisngi ng malapit niya ng maging asawa. Wala pa sa ngayon, pero siguro soon baby. Sa ngayon ikaw na muna ang baby namin habang wala pa kaming nabubuong baby ha. Si Dylan ang sumagot dahil mukhang nag-iisip pa ng maaaring isagot ang kanyang mahal. Tuwang-tuwa namang pumalakpak ang bata bago ito yumakap sa kanila. Alam na ba ng mga magulang mo ang plano niyong ito, anak? Usisa ni Alma. Hindi pa po, dahil nasa business trip pa sila kasama si Manang Merna. Sasabihin po namin pag uwi nila bukas. Tiyak kong matutuwa po sila dahil gustong-gusto nilang magkatuluyan kami ng inyong anak, tita. Magalang niyang paliwanag sa ginang na ikinatangu-tangu naman ito. Bandang hapon na tumila ang ulan kaya't minabuti na nilang bumalik sa mansyon. Pinapaunlakan ni Dylan ang ginang na manatili na lang sa mansyon para makasama nitong anak. Ngunit sinabi nitong sa susunod na lamang dahil meron itong inaasikasong tindahan at hinahatid sundong estudyante. May ibabalita ka raw sa amin, anak? Sabi ng kapatid mo. Bungad agad ng ama ni Dylan pagka-uwi ng mga ito. Kasalukuyan silang nasa living room. Ipinatipon talaga sila ng Ginoo dahil sa sinabi ng bunso nitong merong sasabihing good news ang panganay nila. Nagkahawak kamay naman ng magkasintahan, kaya't natuon doon ang atensyon ng mag-asawa, pati na ni Merna. We love each other, and we're getting married as soon as possible. Walang paligoy-ligoy niyang pahayag sa mga kaharap na ikinalawak ng ngiti ng mga ito. Masaya kaming sa wakas ay natuldukan na ang mga paligaw tingin ninyong dalawa. Sinasabi na nga ba na kayo talaga ang magkakatuluyan. I'm so happy for you, my son. Finally, naisipan mo na rin lumagay sa tahimik. Hindi mo naisip yan noon pero ngayon, you made me proud, anak. Tinapik siya sa likod ng ama. Thanks, Dad. Anya sa ama. Kami na ng daddy mong bahala sa wedding nyo. We'll make sure na magiging espesyal ang araw ng sumpaan ninyo. Ngayon, ang gusto namin gawin nyo ay mag-relax. At syempre, enjoyin ang isa't isa. Have some vacation sa ating rest house sa Palawan. Pahayag naman ng ina ni Dylan.
Inaasam na nito ang apo kaya't ipinipilit ang bakasyon. We will, Mom. Salamat ng sobra sa suporta. The best talaga kayo. Yumakap siya sa mga magulang kasamang kanyang nobya. Mahigpit at masaya silang nagyakap na apat, habang si Myrna ay may ngiti sa labing nakatingin sa kanila. Masayang masaya ito para sa pamangkin. Gamit ang private shopper ng mga balderrama, ay matiwasay na narating nila Dylan at Aliyah ang napakagandang paraiso ng Palawan. Napaiwas ang tingin si Dylan nang lumabas ng banyo ang kanyang nobya. Nakatapis lamang ito ng tuwalya. Naligo sila sa dagat at nang magsaway pumasok na sila sa kanilang rest house at pinauna itong magbanlaw. Tumutulo pa ang tubig sa katawan nito. Mukhang masusubok ang pagkalalaki niya. Batid niyang sinadya ng kanyang ina mga sexy na damit at lingerie sa maleta ni Aliyah dahil ito pang nagpresentang maghahanda ng mga gagamitin at dadalhin nila. Wala namang maayos na damit dito. Pwede bang pahiram na lang ng t-shirt mo, mahal? Nakasimangot nitong tanong sa kanya. Napalunok siya dahil ibang dating sa kanya ng malambing nitong boses. Ngayon palang po Lord ay hihingi na ako ng tawad dahil mukhang mauuna ng honeymoon namin bago ang Yes I Do Father. Hiyaw ng kanyang isip. Tumayo siya at lumapit sa nobyang problemadong nakaupo sa gilid ng kama. Napalunok siya nang tumambad sa kanyang mga mata ang katawan nito. Lumapit siya sa nobya at hinaplos ang pisngi nito. I love you so much, mahal. Yun lang at inangkin niya ang labi nito. Mainit at puno ng pagsuyo ang sandaling namagitan sa kanila. Saksi ang apat na sulok ng silid ng kanilang wagas na pagmamahalan. Hinagka ni Dylan ang noo ng nobya nang makatulog ito sa kanyang bisig. Hinawi niyang ilang hibla ng buhok nitong tumatabing sa maganda nitong mukha bago haplusin ang makinis nitong pisngi. Lubos akong nagpapasalamat sa kanya dahil ibinigay ka niya sa akin. Binigyan mo ng kulay at siglang malungkot at madilim kong mundo. Salamat sa pagmamahal, mahal ko. Yumakap siya rito matapos dampian ng magaang na halik ang namumula nitong labi bago ipikit ang kanyang mga mata. Pagsapit ng umaga, ay inalagaan ng husto ni Dylan ang nilalagnat niyang nobya. Alalang-alala siya rito lalo't siyang dahilan kung bakit ito nilalagnat. Mukhang masyado niyang nabigla at nasobrahan ng kanyang mahal. Maayos ng pakiramdam ko, mahal. May ngiti sa labing ani ni Aliyah nang sapuin ang palad ni Dylan ng kanyang noo. Salamat naman. Nag-alala talaga ako sa iyo ng sobrang mahal eh. I'm sorry. Next time hindi ko nabibiglain. Sinserong wika niyang tinawanan lamang ng dalaga. Bukas na tayo babalik ng Manila. May gusto ka pa bang puntahan? Gusto mong maglakad-lakad tayo habang nasa bisig kita? Ngiting tanong naman ni Dylan na inilingan ng dalaga. Manatili na lang tayo rito. Tinatamad na akong magliwaliw eh. Nasulit na ako. Natapos ang 4 na araw nilang bakasyon kaya tuluyan na silang bumalik ng Manila. Tinanong agad ng ina ni Dylan kung meron na ba itong aasahan sa kanila na tinanguan naman agad ng binata. Tuwang-tuwang ginang kaya't mas pinadali pa nito ang pagsasaayos ng kasal ng dalawa. Inabot rin ng 3 linggo mahigit ang paghahanda sa kasal. Suot ni Aliyah ang off-shoulders na wedding gown. Simple man, ngunit napaka-elegante. Mangiyak-ngiyak pa si Dylan habang hinihintay ang kanyang bride kasamang kanyang ama. Best man niyang kapatid na panayang biro sa kanya na para daw siyang bakla. Nagkabalikan na ito at ang nobya. Dahil mas lamang ang pag-ibig ni Monique kay Darius kesa sa pangarap nito. Buong pusong tinanggap ng 2 taong nagmamahalan ang basbas ng Diyos para sa kanila. Puno ng pag-ibig nilang pinagsaluhan ng halik na pinahintulutang gawin nila sa harap ng maraming tao na mahahalaga sa kanila. Mahal na mahal kita, Aliyah, asawa ko. Mahal din kita, gwapo kong asawa. May ngiti sa labing pangako niya sa asawa hanggang sa muling magtagpo ang kanilang mga labi. Lumipas sa mga araw at biniyayaan na rin sila ng Diyos ng anak. Nasundan ang nasundan hanggang sa maging 3. Napag-usapan nilang hanggang 3 lamang ang magiging anak nila. Pinuno nila ng pag-ibig ang binuo nilang pamilya. Masasabing swerte sila dahil natagpuan nila ang tunay na pag-ibig at kaligayahan sa isa't isa. Ang tanging hinihiling na lamang nila sa Diyos ay ang kaligtasan ng kanilang buong pamilya. Wakas.